Magandang araw sa Stisyan. Ngayon ay ating pag-aaralan ang pinamagataang karahasan sa paaralan. So ngayon, tignan natin ano nga ba ang karahasan sa paaralan. Ang sabi dito, ang karahasan puso, maging ito man ay pisikal, emosyonal, sexual o psikolohikal. So pag sinabi natin karahasan, ito ay tumutukoy sa anumang uri ng pang-aabuso, pananakit o pagmamalupit na ginagawa ng isang tao laban sa iba. Ang karahasan din ay tumutukoy sa anumang kilos na lumalabag sa misyong pang-edukasyon ng paaralan. Ito ay maaaring paggawa ng pag-aabuso sa kapwa kamag-aral katulad na lamang po ng bullying. Basta yun yung pakakatandaan na walang anumang uri ng karahasan na dapat ang nagaganap sa paaralan sapagkat ang layunin natin ay nagbigay ng kaalaman at hindi dapat ito nalalabag. Tulad na lang ng sinabi natin, ang karahasan sa paaralan, ito ay lumalabag sa ugnayang nag-uugat sa respeto sa kapwa. So sa halip na mapanatili ang isang positibong kapaligiran ng may paggalang at pagkakaunawaan, nagdudulot ito ng takot, galit, at pagkawatak-watak sa mga mag-aaral. So, ang karahasan sa paaralan ay maaari ding mag-ugat sa hindi pagkakaunawaan na magdulot ng kawalan ng respeto at paggalang sa kapwa kamag-aral dahil na lamang sa nagaganap sa ating paaralan. Ngayon naman, ating alamin ang mga uri ng karahasan sa paaralan. Para sa unang uri, ito ay pambubulalas o tinatawag nating bullying. Meron din tayong gang at fraternities, initiation at hazing. Pero ngayon ay tayo magsimula muna sa pambubulalas o tinatawag nating bullying. Ano nga ba ito? So, ang bullying ay isang uri ng agresyon na maituturing na mabigat at malupit sapagkat paulit-ulit na ginagawa ng isang biktima ang karaniwang nag-iisa. Mas nakakabata, mas mahina ang pangangatawan at kumpiyansa sa sarili. Ngayon, ba't kaya nagkakaroon ng bullying sa paaralan? Maaari itong dahil sa gabay ng magulang, kaya nagagawa sila ng pambubulalas sa kanilang kapwa sa kamag-aral dahil hindi ito nagagabayan ng wasto or natututukan ng kani-kanilang mga magulang. Dito, mayroon tayong uri ng pambubulalas o bullying. Una na dito ay pasalita. Sunod, pisikal, at panghuli ay sosyal. So ano nga ba ang mga ito? Tignan natin. Verbal. Ang verbal na pambubulalas ay gumagamit ng nakakasakit na salita upang saktan ang damdamin ng biktima. Ano nga ba ang example ng mga ito o halimbawa? Isa na dito ay ang pagmumura or pangkukutya ng ating kapwa na may nakakarinig na nakakapagsanhi ng kanilang pagka-stress dahil sa nasasaktan ang kanilang damdamin. Sunod dito ay pisikal. Ang pisikal na pambubulalas ay gumagamit tayo ng puwersa o lakas upang saktan ang biktima. So ano ang mga halimbawa nito? Isa na dito ay ang panununtok, pananampal, or paninipa na nakakaapekto or nakakasakit sa katawan ng biktima. Panghuli ay ang sosyal. Ang sosyal na aspeto ay hindi gumagamit ng dahas o masakit na salita, bagkus layunin nito na sirain ang reputasyon ng isang tao sa kanyang kapwa. Ang halimbawa nito ay pagkakalat ng tsismis na maaaring makaepekto sa reputasyon ng isang tao na maaaring paniwalaan ng mga taong nakapaligid or kakilala niya. Ngayon ay dumako tayo sa pangalawang uri ng karahasan na nagaganap sa loob ng paaralan or sa labas. Ito ay gang at fraternities. Ano nga ba ito? Ito ay grupo ng tao na pinag-isa ayon sa pagkakaparehong interes, gawain at layunin. Para sa pagkakabuklod-buklod o kapatiran or brotherhood, ang pinakapuso nito ay pagkakaisa, pagkakaibigan, pagtitiwala at pagtanggap anuman ang lahi o kinalakihan. Ngayon, ano nga ba ang pinagkaiba ng gang sa fraternities?
Ang gang, ito ay isang grupo na kadalasang nasasangkot sa iligal na gawain, tulad ng karahasan, droga at iba pang krimen. Ang fraternities naman, ang layunin nito ay magtaguyod ng pagkakaibigan, suporta sa pag-aaral at serbisyong pangkomunidad. Gayunpaman, may ilang fraternity na nakasasangkot sa hazing o mapanirang gawain. Ngayon, sa palagay nyo, bakit kaya sumasali ang mga kabataan sa mga gang at fraternities? Isa sa halimbawa nito ay naghahanap sila na magiging kaibigan o maaaring maimpluwensyahan na kaibigan na sumali. Ngayon ay dumako tayo sa pangatlong uri ng karahasan na nagaganap sa paaralan. Ito ay initiation. Ano nga ba ito? Ito ay pagsasailalim sa mga sesyon bago maaprubahan sa grupo. Ang gawaing ito ang nasusukat sa kakayahan at integridad o katapatan at katatagan sa sinumpang layunin. Kadalasan ang initiation ay sa pisikal at mental na pagsasanay, subalit sa ating bansa, ito ay mapangahas at nakakababa ng pagkatao at mayroong kalakip na pagsubok at gawaing hindi makatao. Katulad na nga lamang upang masukat ang kakayahan at integridad o katapatan at katatagan ng sinumpaang layunin, ay sumasagawa sila ng pananakit na nakakaapekto sa pisikal na pagkatao ng isang tao na maaaring magsanhi ng pagkamatay nito. Kaya na lamang ang aktong ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bansang Pilipinas o sa anumang panig pa ng mundo. Ang initiation ay merong formal at di formal. Tignan natin ang initiation na formal. Ang formal initiation ay sumasailalim sa ceremony na may kaakibat na pananumpa at panata. Ang di formal o ang informal initiation naman ay walang ritual at ito ay mas magaan at masayang paraan ng pagkuha ng miyembro ng grupo. Ngayon ay dumako tayo sa panghuling uri ng karahasan na nagaganap sa paaralan. Ito ay hazing. Ito ay intensyong pananakit at pagpaparusa na humahantong sa pamimilit o panghaharas sa sobrang pamamahiya at maling pagtrato sa kamiyembro. Maliban dyan, alam nyo ba ang hazing ay, ang halimbawa nito ay pamamalo sa likod, pananampal, o pagbibigay ng parusa tulad ng pagpapalinis ng mabahong comfort room, pagpapasuot ng kakaibang damit, at iba pa. Sa palagay nyo, bakit ginagawa ito ng mga grupo na nagpapasali sa hazing? Ito ay sa kadahilan ng ginagawa ito dahil iniisip nila na ito ay isang paraan upang maipakita nila ang kanilang lakas at katapangan. May ilan din na naniniwala na ang hazing ay isang pagsubok upang patunayan ang kanilang tapang at dedikasyon sa grupo. Iniisip din nila na ito ay isang pagsusukat ng kanilang pagiging karapat-dapat. Pero alam nyo ba na ang hazing ay ipinagbabawal sa bansang Pilipinas? Ito ay tinatawag na Anti-Hazing Law Republic Act No. 84-9 ay nagbabawal sa mga aktibidad ng hazing sa mga fraternities at iba pang samahan. At alam nyo ba ang mga kasali sa hazing ay maaaring kasuhan ang mga lumalabag dito? Ito ay maaari din silang magmulta ng malaking halaga. Ngayon, bago tayo magtapos, ano nga ba ang karahasan sa paaralan? Ang karahasan sa paaralan, ito ay tumutukoy sa anumang kilos na lumalabag sa misyong pang-edukasyon ng paaralan. At ang mga uri naman ng karahasan sa paaralan, ito ay bullying o pambubulalas, gang at fraternity, initiation, at hazing. Meron din tayong mga uri ng pambubulalas or bullying. Meron tayong verbal, physical, at sosyal. Inyong tandaan ang mga nabanggit.
At dito na lamang natatapos ang ating aralin. Paalam, CST Chance.